Good day everyone. Today po may tutorial na naman po tayo about sa photo booth, no? Ito po yung application na ginagamit natin, no? So DSLR booth version 6, ito po yung offline mode, no? Sharing setting tutorial, no? So ulitin ko lang, yung DSLR booth na version 6, yan po yung offline, no? So yung version 7, yun po yung online. So sa ang topic natin ay about sharing setting tutorial, no? So open natin yung DSLR booth natin. So sa mga wala pang sa mga gusto mag-start ng photo booth tapos mahina yung signal sa lugar nyo, I suggest na version 6 yung kunin nyo dahil gumagana siya kahit walang internet po, no? So pag open nyo ng DSLR booth na version 6, ito po yung bubungad sa inyo or yung makikita ninyo po, no? So every time na i-open nyo yung software, may lalabas po na ganito, no? Software updater. Ang pipiliin nyo lang po ay skip this update or remind me later. Huwag nyo po siyang i-update, no? Itong dalawa lang po. Skip this update or remind me later, no? Tapos, launch muna natin yung event natin. So, event now, yan yung pangalan ng event natin. Pag launch ng event nyo, ito yung una nyo makikita, yung mukha ko. So, tapos, ang topic natin is sharing setting tutorial, di ba? So, punta lang kayo dito sa setting. Tapos, sharing tayo, di ba? So, unang-una nyo makikita, pag pinindot nyo yung setting, ito yung mga stats, no? So, dito nyo makikita kung ilan nyo na email na photo, ilan nyo na SMS na photo, ilan nyo na share nyo sa Facebook na photo, sa Twitter, ilan yung na-print nyo, ilan yung na-upload or yung pending, no? Yan. Diyan po makikita, no? Diyan nyo siya makikita, no? Pero ngayon, April 2026, is wala na tayong yung sa ang gumagana na lang dito is yung email, no? Yung email, yung print, yan na lang pong gumagana dito sa sharing natin. Pero later on, may tuturo ko sa inyo kung testing natin kung gagana pa yung bagong integration natin ng QR code na application, no? Kasi wala na nga pong QR code sharing sa mga DSLR booth, no? So dahil offline to, syempre kung gusto niyo mag-share ng photo, kailangan niyo ng internet. So magiging online siya. So option niyo po yun kung gagawin niyo siyang online. So open niyo lang internet kung gusto niyo mag-share ng photo. Kung gusto nyo sa mag-share via email and via QR code, no? So, ito yung sharing natin. Napunta tayo dito, no? Yan, sharing na tab. So, mapapansin nyo, merong photo share cloud, QR code, email, Twitter, SMS, or Facebook page, no? Itong photo share cloud na to is naka-disable na. Naka-disable na siya since January pa. Kasi dati, lahat ng photos na makukuha ng DSLR booth na application is diretso dito sa PhotoShare na to. Ano po ito? Cloud storage po, no? Doon siya nasi-save automatic, no? Tapos, sa ngayon, hindi niya po siya gumagana kasi naka-disable na po kasi marami nag-update. So, sa crack version, kahit saan kayo tumingin, wala pong PhotoShare, no? QR code, same lang po. Wala rin QR code sa lahat ng crack version. So, mamaya magkakaroon tayo ng QR code kasi may ginawa tayong program or ina-integrate na program or application dito para magkaroon ng QR code. Sa email, ito pag gumagana pa po itong email na ito, iti-testing natin to, no? Yung Twitter, hindi na to gumagana. Yung SMS, hindi na rin po. Yung Facebook page, hindi na rin to, no? So, i-testing natin ng email, no? Para makita nyo kung paano gumagana. So, kapag pupunta kayo sa sharing setting, dito lang kayo pupunta. Itong sharing, saka itong general. Testing tayo. Testing tayo ng isang session. So, 4 na photo pala yung iti-testing natin kasi hindi ko napalitan yung template ko. So, 4 lang kayo nire-require nito.
So, ang testing natin ngayon yung email sharing na. So, yan. So, makikita nyo, nandito sa kanan, may email, may print. So, pipindutin natin yung email natin na. Testing natin kung gumagana siya. So, nakabukas po internet natin na. So, kung hindi nyo, kung offline mode or walang signal sa inyo, kahit wag nyo na pong gamitin yung email sharing. Pero kung gusto ng client nyo na i-share sa kanila, open nyo lang internet then gamitin nyo po ito. So, send natin yung email, tignan natin kung papasok sa email natin. Papansin nyo nakalagay email queued, no? So, tignan natin kung pumasok siya sa email natin. Open natin. So, nakapansin nyo, yan, may bago tayong email, no? Open natin. So, ayun, pumasok yung ating photo, no? Ibig sabihin, gumagana po yung email sharing ng version 6, no? Basta po open nyo lang yung internet, no? Tapos, punta tayo dito sa setting uli. Yan. Kung mapapansin nyo, may nagkaroon siya ng 1. Ibig sabihin, isa na yung na-send natin sa client natin, no? Yan. Dito nyo mamamonitor sa stats nyo kung ilan yung na-share, ilan yung na-print sa event nyo, no? So, may isa pa tayong testing, no? Yung ating QR code sharing. Yung QR code. Pero, hindi natin siya i-on dito kasi hindi rin siya gagana. Kasi wala nga po ito sa crack version natin. So, gagamit tayo ng ibang apps, no? Ito yung in-integrate natin na application, no? Testing natin kung gagana siya. So ayan, test shot po tayo uli sa kung gagana po yung ating QR code sharing, no. So start po tayo ng session. So bali ginawa ko na lang dalawa yung template natin para mabilis lang, no. So ayan. So, yung QR code sharing natin, ang sequence, kapag nasa sharing screen na siya, after 5 seconds, lalabas po yung ating application ng QR code, no? So, tetesting natin kung gagana siya, no? So, yan, lumabas na yung application natin, no? So, scan lang natin, testing natin, click natin kung gagana. Hasanapin natin kung saan siya na-save, no? So, dito siya nakalagay. Tignan natin kung nandito. Ayun. So, ayan, napapansin nyo, lumabas na siya dito. Ibig sabihin, gumagana yung ating QR code sharing, no? So, ito po yung application na to. So, kung gusto nyo pong mag-avail ng application natin, yung DSLR boot, tsaka na may kasamang QR code na sharing, is DM nyo lang po ako sa Facebook at saka sa TikTok, no? So, yung TikTok natin tsaka yung Facebook is Boss TV Tutorial, no? So, close ko na po ito. So, ayan po yung natin, no? Yung sharing setting tutorial, no? So, sa version 6, offline po yan. So, kung gusto nyo gamitin yung email sharing para makapag-share kayo ng photo sa client nyo, is pwede po gumagana po. At saka yung ating QR code sharing na bago, no? Yeah. So, ayan, kung nagustuhan nyo po yung video, pa-like and subscribe na lang po. Thank you!